Sean, iho, nagpadala ako ng imbitasyon sa pamilya ni Mr. Ocampo kahapon. Magkakaroon tayo ng salo-salo sa Sabado. 4 na araw mula ngayon. Gusto kong magkakilala kayo ng nag-iisa niyang anak. Nalalapit na rin ang kasal niyong dalawa pero hindi ba lang kayo nag-uusap ng personal? Sa palagay ko, hindi ka rin niya kilala. Mas mabuti kung kikilalanin niyo isa't isa bago ang kasal niya sa susunod na buwan. Pag-uungkat na sabi ni Mr. Smith, ang lolo ni Sean. Yes, Grandpa. I'd be happy to do what you wish. Kilala ko na po ang nag-iisang anak ni Mr. Ocampo. Kumuha ako ng investigador para alamin kung sino siya. Hindi ko hahayaan na ikakasal kami na hindi ko siya kilala. Asahan mo pong lalabas kami sa susunod na araw. Seryosong sagot ni Sean habang nakatingin sa nag-uunahang isda sa pagkaing sinasaboy ng matanda. Sa edad na 82, paboritong libangan ng lolo ni Sean ang tumambay sa gazebo at magpakain ng mga alagang goldfish sa fish pond sa ilalim niyon. Natutuwa ito sa tampisaw ng mga isda sa tubig sa tuwing naghahagis to ng pagkain. Masarap daw yon sa pakiramdam. Matutuwa ang mga magulang mo kung saan man sila naroon na po. Mabait at responsable ang nag-iisa nilang anak. Kahit anak ka sa labas ng daddy mo, ikaw pa rin ang nagdadala sa apelyido ng pamilya natin. May karapatan kang tumanggi sa kasunduan namin ng kaibigan kong si Sangno. Pero hindi mo ginawa. Sa halip, pinanindigan mo ito ng walang alinlangan. Maraming salamat, Apo. Hindi mo po kailangan magpasalamat, Lolo. Pumanaw man si Mr. Sangno Ocampo, pero buhay pa rin ang kasunduan yung dalawa at ayokong masira yon. Ako na lang ang walang asawa sa mga lalaking apo mo at hindi kabawasan sa pagkalalaki ko ang pagpapakasal sa babaeng apo ni Mr. Sangno. Isa pa, wala naman po akong girlfriend, Lolo, at malinis din po ang record ko sa mga babae. Loyal yata, Tolo. Napakabuti mong bata. Siya nga pala, iho, anong klaseng babae ang anak ni Mr. Ocampo? Hindi ko pa siya nakikilala at masaya ako kung sasabihin mo rin sa akin ang natuklasan mo tungkol sa kanya. Pasimpleng bumuntong hininga si Sean bago nagsalita. Desente siyang babae, Lolo. Maganda, mayumi kumilos, mabait at matalino. Hindi na yun nakapagtataka dahil nagmula siya sa pamilya Ocampo. Isa sila sa mga respetadong pamilya sa Pilipinas at ang katangiang yun ay natural sa kanya. Narinig ni Sean ang masayang tawa ng lolo niya. Pero ang lahat ng mga sinabi niya ay taliwas sa natuklasan ng investigador. Spoiled brat at mahilig sa party ang anak ni Mr. Ocampo. War freak at palaging nasasangkot sa away sa bar. Naranasan na rin itong matulog sa kulungan dahil sa gulong kinisasangkutan. Marahil yun ang dahilan kaya tinatago ng pamilya Ocampo ang tungkol sa babae. Kung hindi lang sila arranged marriage, hindi siya magsasayang ng panahon para kilalanin ng babae. Bagay na bagay kayong dalawa, iho. Hindi na ako makapaghintay na makita ang masaya mong pamilya. Bilisan mo ang paggawa ng mga apo ko sa tuhod, ha? May lakas pa ako para makipaglaro sa kanila. Opo, Lolo. Kinagabihan, natungo si Sean sa bar ng kaibigan niyang si Louie. Nakipag-inuman siya rito hanggang mapansin niya ang pagdating ng pamilyar na bulto, ang nag-iisang anak ni Mr. Ocampo. Regular customer ang babae sa bar na yon at kilala na rin ito ni Louie. Type mo si Higad? Gusto mo bang ipakilala kita sa kanya? Balita ko, 2 years na siyang single. At single ka rin naman, kaya bagay kayong dalawa. Saan nito na may nang-aasar ng ngiti? Hindi ako interesado sa kanya, Louie. Ikakasal na ako, alam mo yan. Hindi magandang tingnan kung lalapit pa ako sa ibang babae. Pagtanggi niya habang umiinom ng beer sa hawak na baso. Ikakasal ka pa lang, bro. Hindi ka pa kasal. Pwede ka pang mambabae. Maging loyal ka na lang sa asawa mo kapag kasal na kayo. Pagpupumilit nito na mahigpit niyang tinanggihan. Walang ideya si Louie na ang babaeng pakakasalan niya ay ang babaeng gusto rin itong ipakilala sa kanya. Hindi niya sinasabi ang tungkol sa babae dahil pagtatawanan siya nito. Alam ni Louie ang mga katangian ng babaeng gusto niya at taliwas yun kay Higad. Hindi rin ako magtatagal dito. Aalis na rin ako bago maghating gabi. Ayoko magkaroon ng hangover sa business meeting ko bukas ng umaga. Dahilan na lang niya sa kaibigan. Alright, enjoy the night, bro. Maiwan na kita rito. Naghihintay kasi ang girlfriend ko sa opisina. Order ka lang ng kahit ano, sagot ko. Paalam nito bago umalis. Nang mapag-isa, hindi inaalis ni Sean ang tingin kay Higad. Mula sa pag-order nito ng alak at pagsasayaw sa dance floor ay nakatingin siya. Hindi mahagip ng isip niya ang pagsasamang naghihintay sa kanilang dalawa bilang mag-asawa. Ito ang klase ng babaeng hindi magpapapigil sa mga gustong gawin. Mukhang pasasakitin lang nito ang ulo niya
at wala siyang magagawa kundi habaan ng pasensya. Ihahanda na lamang niya ang sarili sa maaaring mangyari. Sa paglalim ng gabi, mas nagiging magaslaw ang mga customer ng bar dahil sa epekto ng alak. May sensual na sumasayaw habang magkakadikit ang mga katawan at meron ding nagme-make out sa mga upuan. Inubos ni Sean ng alak sa baso niya bago tumayo, pero isang babae ang nakakuha sa atensyon niya. Kapapasok lamang nito ng bar at halatang hindi ito sanay sa ganitong lugar. Muli siyang umupo at pinagmasdan ng babae. Simpleng blouse na gray at mahabang palda ang suot nito. Nakatali sa likuran ang mahaba nitong buhok at palingalinga sa paligid na parang may hinahanap. Natawa pa siya nang mag-sign of the cross ito nang makita ang nagme-make out sa isang mesa. Umiiwas din ito sa mga dumadaan na tao na parang natatakot na nadidiri na di maunawaan. A scared kitten stranded in the middle of the wild jungle. Naaaliw niyang sabi habang nakangiti. Tumayo si Sean at nilapitan ng babae. Sinadya niyang hindi ito pansinin. Tumayo lang siya sa tabi nito at kunwari nag-order ng alak. Ano bang lugar to? Bakit dito siya pumunta? Ang gagaslaw ng mga tao rito. Alam kaya ng mga magulang ng mga taong to ang ginagawa ng mga to? Bagamat malakas ang tugtog sa bar, narinig pa rin yun ni Sean mula sa babae. Hi, miss. Kumaway ang isang lasing na lalaki sa babae. Pamilyar kay Sean ng lalaki dahil minsan na niya itong nabugbog nang mag-amok ito sa loob ng bar. Sigurado rin siya na kilala siya nito, pero hindi lang siya mamukaan dahil sa kalasingan. Miss Ganda. Muling sabi ng lalaki. Paekis-ekis itong lumapit sa babae. Nagulat si Sean nang humawak ang babae sa leather jacket niya at nagsumiksik sa likuran niya para magtago. Tumingin siya rito at nakita niya ang takot sa mukha nito habang nakatingin sa papalapit na lalaki. What's going on, miss? Why did you hide behind me? Is there something wrong? Tanong niya sa kalmado at mababang tono. Tulungan mo ako, mister. May kampo na kandiliman na papalapit sa akin. Nanginginig ang boses nitong sabi. Sinupil ni Sean ang pagngiti nang marinig kung paano nito ilarawan ang lasing na lalaki. Sure, I'm glad to help you. Stand closer behind me, okay? Hindi nag-atubili ang babae at tumayo sa tabi niya. Kinabig niya ito ng isang braso palapit at binalingan ng seryosong tingin ang lasing na lalaki. May kailangan ka ba sa girlfriend ko, pare? Naningkit ang mga mata ng lasing sa kanya. Waring kinikilala siya. Sean Smith? Kunot noo at hindi pa sigurado nitong sabi. May kailangan ka ba sa akin o sa girlfriend ko? Muli niyang tanong na hindi binibitiwan ng babae. Pasensya na, akala ko wala siyang kasama. Nagmamadaling umalis ang lasing na lalaki at ibang babae naman ang nilapitan nito. He's gone. You're safe now, miss. Binitiwan ni Sean ng babae. Inangat naman nito ang tingin sa kanya. Maraming Napahinto ito sa pagsasalita at bahagyang umawang ang mga labi. Nakita ni Sean ang pagkamangha sa mukha nito, pero sa labi nito nakatuon ang paningin niya. Tila nang hihikayat ng halik ang manipis at kulay rosas nitong labi. Pinigilan naman niya ang sarili bago pa niya mahalikan ng babae. Miss, halatang hindi ka sanay sa gantong lugar. Bakit ka narito? Pumunta ka ba rito para uminom? Nag-break ba kayo ng boyfriend mo? Hindi naman ako pumunta dito para uminom. Wala rin akong boyfriend. Pumaskil ang ngiti sa labi ni Sean sa narinig, pero kaagad din niyang sinaway ang sarili. Ikakasal na siya at hindi siya gagong lalaki para magtaksil sa mapapangasawa niya. Naaaliw lang siya sa inosenteng babae at gusto niyang makipag-usap dito. Pakiramdam niya ay hindi ito magsisinungaling sa kanya. Inutusan lang ako para puntahan ng kapatid. Ay mali, si ma'am ko pala. Hinahanap ko si ma'am para sunduin. Ating gabi na pero may trabaho ka pa rin. Ang loyal mo na bang empleyado, miss? Siguro ikaw ang employee of the month lagi sa kumpanya niyo, no? Biro niya para magtagal pa ang usapan nila, pero hindi mapakali ang babae at palingalinga pa rin ito sa paligid. Hindi ako empleyado sa kumpanya, mister. Isa akong katulong. Walang tigil ang trabaho ko hanggat hindi natatapos sa mga gawaing bahay. Ngayon naman, tumawag si ma'am sa akin at nagpapasundo. Hindi na raw niya kayang magmaneho sa sobrang kalasingan. Nag-aalala naman ako baka mapahamak siya sa daan. Kaya narito ako ngayon. Natagalan pa ako sa paghahanap ng masasakyan. Baka galit na yun sa akin. Hindi ko naman alam na ganitong lugar pala ang pinuntahan niya. Napahanga si Sean sa pagiging tapat ng babae. Marami na siyang nakilalang babae pero karamihan sa mga yon ay nagsisinungaling sa estado ng mga ito sa buhay. Pero iba ang babaeng kaharap niya. Hindi ito nahihiyang sabihin ang trabaho bilang katulong.
Matapat ito at inosente. Ilan lamang yun sa mga katangian ng babaeng gusto niya. Yun nga lang, hindi ganitong babae ang pakakasalan niya. Alam mo, miss, napahanga mo ko. Bihira na lang ang mga katulad mong dedicated sa trabaho. Wala ka bang plano mag-resign sa employer mo? Baka gusto mong mag-apply sa akin. Nangangailangan ako ng kagaya mo sa bahay ko. Kahit hindi ka magtrabaho, bibigyan pa rin kita ng sweldo. Mas maganda ang offer ko dahil hindi ka na mahihirapan sa trabaho. Nakangiti niyang sabi. Tumama na rin yata ang epekto ng alak sa utak niya at kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Hindi niya napigilan ang bibig sa pagsasalita at nakaramdam siya ng pagsisisi nang bahagyang umatras ang babae palayo sa kanya. Tila nailang ito sa sinabi niya. Pasensya na, mister. Hindi ako naghahanap ng bagong trabaho. Sorry kung na-offend kita, miss. Humahanga lang ako sa dedication at sipag mo sa trabaho. Walang ibang ibig sabihin ng sinabi ko. By the way, sino bang hinahanap mo rito? Baka matulungan kita. Hindi na. Natatanaw ko na si ma'am. Naroon lang pala siya. Itinuro nito ang isang direksyon, pero hindi inalis ni Sean ang tingin sa babae. Maraming salamat pala sa ginawa mo kanina. Paalam, mister. Bika nito bago umalis. Sandali lang, miss. Anong pangalan mo? Habol niyang tanong pero hindi na ito sumagot. Nawala na lamang ito sa kumpulan ng mga tao at hindi niya alam kung makikita pa niya ang babae bago siya ikasal. Nang sumunod na araw, tanghali nang nagising si Lani. Karaniwan siyang nagigising ng 3:30 ng madaling araw, pero inabot siya ng 4:00. 2 oras lamang ang naging tulog niya dahil sinundo at inasikaso pa niya ang lasing na kapatid. Inaantok pa siya nang kunin ang basahan at timba sa storage room. Yun ang ginagamit niya sa pagkuskus ng sahig sa malaking bahay na madrasta niya. Intensyon talaga nitong mahirapan siya dahil ayaw nitong bumili ng mop at iba pang cleaning tools. 2 oras nang naglilinis si Lani at kasalukuyan siyang nagkukuskus ng sahig sa salas. Hindi pa siya nagtatagal sa paglilinis doon nang marinig ang boses ng 49 years old niyang madrasta. Lani, nasan ang agahan? Bakit hindi pa nakahanda sa mesa? Galit na tanong ni Sonia. Itinigil niya ang ginagawang paglilinis at nagmamadaling lumapit sa galit na ginang. Pasensya na po, Ma'am Sonia. Hindi pa po ako nakakaluto eh. Inuna ko po ang paglilinis ng bahay. Sinabihan niyo po ako kahapon na unahin ko to para walang alikabok sa paligid paggising niyo. So kasalanan ko pa pala kung bakit ang kupad mong kumilos. Kung inaagahan mo sana ng gising, edi maagang matatapos sa mga gawain mo. Maaga naman po ako nagising, Ma'am. 4:00 pa lang po ng madaling araw, nagtatrabaho na ako kahit mag-uumaga na ako natulog. Inasikaso ko pa po si Ma'am Higad kagabi. Lasing na lasing po kasi siya. Hindi nagustuhan ni Sonia ang katwiran ni Lani. Abat, nagdadahilan ka pa ha? Halika rito. Hinila nito ang buhok ni Lani patungo sa timbang ginagamit ng dalaga sa pagkukuskus ng sahig. Pilit siyang isinusubsob ng madrasta sa timba. Aray, Ma'am Sonia, nasasaktan po ako. Naluluhang daing ni Lani. Talagang masasaktan ka sa akin, Lani. Ito na nga lang ang gagawin mo, hindi mo pa magawa ng tama. Ang dapat sa'yo, pinapainom ng tubig na to. Pinipilit ilayo ni Lani ang mukha sa maruming tubig. Hindi naman nagpapaawat si Sonia at idinidiin pa nito ang ulo niya. Walang pagpipilian ang dalaga kundi itumba ang timba, kaya kumalat ang maruming tubig sa sahig. Puwisit ka talaga. Linisan mo yan at magluto ka na. Sinapok pa siya ni Sonia bago bitiwan. Nakayokong tumayo si Lani nang talikuran siya ni Sonia. Pero aksidenteng naapakan ng madrasta ang basahan. Nadulas ito at natumba sa sahig na may maruming tubig. Aray! Ang balakang ko! Umiinat nitong daing. Ma'am Sonia, ano pong nangyari? Ayos ka lang po ba? Inalalayan ni Lani sa pagtayo ang madrasta. Buisit ka, Lani! Bitiwan mo ko! Malas ka! Itinulak siya ng madrasta. Binitiwan ni Lani ang ginang at magkasabay silang natumba. Bumagsak siya sa tuyong parte ng sahig at ang ginang naman ay sa marumi at basang sahig. Anong ginagawa niyo? Bakit nakahiga kayo sa sahig? Tanong ng kararating lamang na si Semyon, ang daddy ni Lani. Sonia, kailan ka pa natutong magtampisaw sa maruming tubig? Ayaw mo bang maligo sa shower room? Nagtataka pa nitong tanong sa asawa. Isa ka pang buisit, Semyon. Huwag mong araw-arawin ng pagiging ignorante. Tulungan mo akong tumayo rito. Bilisan mo. Galit nitong tugon sa asawa. Tila nababahag ang buntot na sumunod si Semyon sa asawa. Marahan nitong itinayo si Sonia at binaliwala lang si Lani. Hindi na yun bago para sa dalaga. Sunod-sunuran talaga ang daddy niya kay Sonia. Kinupkup lang siya ng madrasta para gawing katulong.
Mayaman ang madrasta niya at kung tutuusin ay sampid lamang sila sa bahay nito. Pero kahit mayaman ito ay tila nagtitipid sa pambayad sa kasambahay. Mas gusto nitong katulungin siya at pahirapan na hinahayaan lamang ng kanyang ama. Lani, maghanda ka muna ng agahan. Mamaya mo na ituloy ang paglilinis. Utos ni Simeon sa dalaga. Narinig mo naman ang daddy mo, Lani. Bilisan mo riyan at nagugutom na kami. Segunda pa ni Sonia. Sige po. Tumayo si Lani at iniwan sandali ang basang sahig para magluto ng agahan. Pero sinigawan na naman siya ni Sonia. Nasaan ang utak mo, Lani? At iiwan mong ganyan ng sahig, ha? Ayusin mo muna yan. Bahagyang pumikit si Lani at huminga ng malalim. Hindi na niya maintindihan kung ano uunahin. Walang salita niyang binalikan ang nililinis na sahig. Dinampot niya ang timba at basahan. Pero likas na mabunganga ang madrasta niya. Ano ba, Lani? Bilisan mo naman ang kilos. Hindi mo matatapos ang lahat ng gawaing bahay kung ganyang kakabagal. Ikaw lang ang katulong dito kaya nararapat nang natapusin mo. Ay, kabayo ka! Nabigla nitong bulalas nang malaglag ang timba sa sahig. Nayupi ang stainless na timba at lumikha pa yun ng malakas na tunog. Pasensya na po, nabitiwan ko po ang timba. Paumanhin ng kawawang dalaga at muling dinampot ang timba. Tingnan mo yung anak mo, Simeon. Tinutubuan na ng sungay. Nakalimutan na yata kung sinong nagpapakain sa kanya. Pagpasensyahan mo na sila ni Sonia. Malaking papel ang gagawin niya para kay Higad. Kailangan natin ng kooperasyon niya para sa anak natin. Huwag mo naman siya masyadong pagalitan at baka hindi niya gawin ang utos natin. Inalalayan ni Simeon palayo si Sonia, pero narinig pa rin ni Lani ang sinabi ng madrasta. Kung hindi ko mahal ang anak ko, hindi ko ipapamigay ang katulong na to. Malaking kawalan sa bahay na to ang anak mo, Simeon. Pero mas malaking kawalan kapag umatras tayo sa kasunduan ng daddy mo at ng matandang Smith. Malaking investor ang mga Smith. Pero mataas ang pangarap ko para kay Higad. Ayokong ikasal ang anak ko sa bastardo ng mga Smith. Walang perang bastardong yun. Kaya si Lani na lang ang gagawin nating substitute bride sa kasal ni Higad. Ngayon lang ako papayag na gamitin niyang apelido mo bilang Ocampo. Nabitiwan ni Lani ang hawak na basahan. Ipapakasal nila ako sa isang investor? Tila wala sa sarili niyang sabi. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral, pero palihim siyang nagbabasa ng mga libro sa library ng malaking bahay kapag naglilinis siya roon. Alam niya kung ano ang investor. Mga mayayamang negosyante ang mga ito na nag-i-invest sa isang kumpanya para mas kumita ng malaki. Karaniwan sa mga ganitong negosyante ay matanda, malaki ang tiyan at napapanod na. Daddy, huwag kang pumayag na ikasal ako sa investor niyo. Mahal kita at ikaw na lamang ang pamilya ko simula nang mamatay si nanay. Okay lang na mahirapan ako rito basta kasama kita. Pero wag mo ko ipapakasal sa investor niyo. Lalayas ako. Bahala na kung saan ako mapadpad basta wag lang akong ikasal sa matandang malaki ang tiyan at napapanot na. Bakit mo ba ako ginaganito, Daddy? Anak mo ako. Protesta niya. Umaasa si Lani na hindi papayag ang daddy niya na maging substitute bride siya sa kasal ni Higad. Pero ito pa mismo ang nag-anunsyo ng kasal niya habang nag-aagahan. Buong araw matamlay si Lani at nagpaplano siya kung paano tatakas sa bahay ng madrasta. Hindi na niya kaya. Umaasa lang pala siya na kahit minsan ay papaboran ng ama. Pero mali siya. Marahil ay hindi siya mahal ng mahal niyang ama. Mas mahalaga dito ang madrasta niya. 3 araw malalim na nag-isip si Lani ng planong pagtakas. At pagsapit ng gabi ay dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang binubuksan ng main door. Maingat ang mga kilos niya at ganoon na lamang ang tuwa niya nang makalabas ng bahay. Tumakbo siya patungo sa gate dala ang isang bag. Pero napahinto siya nang pumasok ang kotse ni Higad. Nawala sa isip niyang hating gabi na ito umuuwi kapag pumupunta sa bar. Napako sa kinatatayuan si Lani nang lumabas ang babae sa kotse. Pinagmasdan siya nito at ngumisi nang makita ang bag niya. Tatakas ka ba, Lani? Sorry ha, hindi ka kasi pwedeng umalis. Mapipilitan ako magpakasal sa lalaking pobre kapag tumakas ka. Hindi na babagay sa kagandahan ko at estado sa buhay ang mag-asawa ng mahirap at bastardo. Bumalik ka na sa loob bago ko patawagan si Mommy. Hey God, magkapatid tayo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Ayokong ikasal sa investor ni Daddy. Naluluhang pakiusap ni Lani. Step-sister lang tayo, Lani. Ako ang nag-iisa at legal na anak ni Daddy. Ako lang ang gumagamit ng apelido niya, remember? Wala tayong connection kasi bayarang babae ang nanay mo. Pero sa loob ng bahay, katulong ka. Gets mo ba? Kahit na magkapatid pa rin tayo, Higad.
Pareho tayo ng ama. Kahit ngayon lang, tulungan mo naman ako. Umirap si Higad bago nito kunin ang cellphone sa hawak na purse. Nagdial ito roon at ngumisi sa kanya bago nagsalita sa kabilang linya. Mommy, tatakas si Lani. Nasa garden na siya. Malakas nitong sabi. Manang-mana talaga ito sa nanay nitong bruha. Pati daddy nila ay tila kinulam na ni Sonia ang utak, kaya nawalan ng simpatsya sa isa pa nitong anak. Nakita ni Lani ang liwanag sa silid ng madrasta at daddy niya. Isa-isa ring bumukas ang mga ilaw sa loob ng bahay hanggang lumabas si Sonia sa main door. Bakas ang galit sa mukha nito habang hawak ang laylayan ng mahabang nightgown. Nagmamadali itong lumapit sa kanya at hindi nito napansin ang nakausling bato sa garden. Natisod ito roon at nadapa. Gumulong pa ito sa hindi pantay na lupa. Nais tumawa ni Lani pero pinigilan niya. Madalas talaga ay tila kakampi at tagapagtanggol niya ang langit dahil palaging naaaksidente ang madrasta niya kapag inaapi siya. Mommy! Sigaw ni Higad pero hindi ito nagtangkang lumapit sa ina. Nagmamadaling lumapit si Lani sa nadapang madrasta kaysa tumakbo patungo sa gate at tumakas. Ma'am Sonia, ayos ka lang po ba? Nag-aalala niyang tanong sa ginang habang inaalalayan itong tumayo. Nakangiwi ito ng tumayo at hindi pa nakaka-recover sa pagkakadapa, pero mahigpit na nitong hinawakan ng braso niya. Walang iya ka, Lani. Wala kang utang na loob. Bumalik ka sa loob ng bahay at hindi ka makakalabas hanggat hindi dumarating ang araw ng kasal mo. Walang nagawa si Lani nang kalad ka rin siya ni Sonia pabalik ng bahay. Ginawa talaga nito ang bantang hindi siya makakalabas dahil kinabukasan din ay kumuha ito ng magbabantay sa kanya. Gumaan naman ang trabaho niya dahil hindi na niya kailangan pumunta sa palengke. Pero kapalit noon ay pagpapakasal niya sa isang matandang napapanot na. Dumating ang araw ng Sabado kung kailan magaganap ang salo-salo sa bahay ng mga Smith. Dumalo ang mag-asawang Ocampo, pero hindi kasama ng mga ito ang nag-iisang anak na babae. Masama ang pakiramdam ng anak ko, Mr. Smith. Walang tigil ang paggawa niya ng business proposal para sa planong proyekto ng aming kumpanya. Nanghina tuloy ang katawan niya sa puyat. Malungkot na sabi ni Sonia sa matandang Smith nang tanongin ito ang tungkol sa dalaga. Sa isip ni Sean ay nagdadahilan lamang ang ginang. Iniisip niyang may hangover si Higad sa gabi-gabi nitong pagparty. Pero pinili na lang niyang manahimik at nakinig sa usapan ng tatlo. Paminsan-minsan ay nagsasalita siya, pero napapansin niya ang pambabaliwala ng mag-asawang Ocampo sa kanya. Nakatuon lamang ang pansin ng mga ito sa lolo niya. Mabilis na lumipas sa mga araw at dumating ang araw ng kasal ni Sean at Higad. Isa yung private wedding at tanging mga kaibigan at kakilala lamang ang imbitado. Walang media at tanging isang photographer ang nagko-cover ng kasal. Walang kabuhay-buhay naman na nakatayo sa tapat ng altar ang binata katabi ang lolo niya. Inip na siya at gusto na niyang matapos ang seremonyas. Hindi niya pinansin nang magsimulang tumugtog ang wedding march at magsimulang maglakad ang bride patungo sa kanya. Apo, tingnan mo ang mapapangasawa mo. Napakaganda niya. Humahangang sabi ng lolo niya. You're right, Lolo. She's beautiful. Walang sigla niyang tugon kahit hindi siya tumitingin sa direksyon ng bride. Napilitan na lamang siyang ngumiti sa mag-asawang Ocampo nang nasa harapan na niya ang mga ito. Pero nagulat siya nang magmano ang bride sa kanya at kinuha nito ang kamay ng lolo niya. Para itong lutang at malamang ay may hangover pa. Halika na, asawa ko. Tapusin na natin ang kasal na to para makauwi na tayo. Sabi ng bride sa lolo niya. Malakas na tawa ni Mr. Smith ang pumailan lang sa loob ng simbahan. Nagtataka si Sean sa inasal ng bride niya. Pilit naman ang ngiti ng mag-asawang Ocampo, pero nakita niya ang inis sa mga mata ni Sonia. Napansin din niya ang pasimple nitong pagkurot sa braso ng bride. Naku iha, nagkakamali ka. Mukha lang akong bata sa edad ko pero hindi ako ang groom mo. Itong apo ko mapapangasawa mo. Natatawang sabi ng matanda bago nito ibigay ang kamay ng dalaga kay Sean. Hahawakan pa lang ni Sean ang kamay ng bride nang bigla itong humarap sa altar at nag-sign of the cross. Pamilyar sa kanya ang ginawa nito, pero imposibleng ito ang babaeng iniligtas niya sa bar. Bukod sa belo na nakatakip sa mukha nito, nakasuot din to ng makeup, kaya nahihirapan siyang kilalanin ang itsura ng bride niya. Pero napansin niyang medyo iba nga ito kay Higad. Thank you, Lord. Dininig mo po ang panalangin ko. Maraming salamat po. Masaya nitong sabi. Lani, umayos ka nga. Nakakahiya kay Mr. Smith. Saway ni Sonia.
Mas lalong nagtaka si Sean sa pangalang binanggit ni Mrs. Ocampo. Haggard ang pangalan ng nag-iisa nitong anak at hindi Lani. Pasensya na po, masaya lang po ako makilala ang magiging asawa ko, sir. Magalang nitong sabi sa matandang Smith at bahagya pang yumuko na ikinatuwa ng matanda. Labis na kalituhan ang sumakop sa isip ni Sean. Ayon sa mga impormasyong nabasa niya tungkol kay Haggard, wala itong respeto sa matatanda at pabalang din itong sumagot. Pero iba ang nakikita niya ngayon sa bride niya. Nagkamali bang investigator ko sa mga nakuha niyang impormasyon tungkol kay Haggard? Tanong ni Sean sa isip. Nagsimula ang seremonyas ng kasal at puno pa rin ang katanungan ng isip ni Sean. Lalo na nang marinig niya ang wedding vow ng bride niya. Isa lang ang hinihiling ko kay Lord nang malaman ko tungkol sa kasal na to. Ipinagdasal ko sa kanya na bigyan ako ng mapapangasawang hindi nalalayo sa edad ko. Kapag nangyari yun, mamahalin ko ng lubos ang asawa ko at sasamahan sa anumang oras na kailangan niya ako. Kakalimutan ko ang punot dulo ng kasal na to. At ngayon nasa harapan na kita, Sean Smith. Ikaw ang ibinigay ni Lord sa akin at sa araw na ito, nangangako ako na sasamahan kita sa hirap at ginhawa, dusa at ligaya, sa tagumpay man o pagkatalo. Mananatili ako sa tabi mo. Sa mga araw na dadaan, nangangako akong pag-aaralan kitang mahalin bilang isang mabuting may bahay. Ikaw ang magsisilbing pundasyon na bubuo sa pagkatao ko. Ako, si Lani Ocampo, ay nangangakong pagsisilbihan ka ng buong tapat hanggang sa huli kong hininga. Wala sa sariling nahaplos ni Sean ang dibdib niya. Nararamdaman niya ang sinseridad at katapatan sa bawat salitang binitiwan nito, at hindi niya inaasahan na magugustuhan niya yon. Ngayon pa lang, nararamdaman na niya ang maganda nilang pagsasama bilang mag-asawa. Natapos ang palitan ng wedding vows at humantong ang seremonyas kung saan hahalikan ng groom ang bride. Inangat ni Sean ang belo ng bride, pero natigilan siya nang makita ng malinaw ang babaeng nasa harapan. Ikaw? Gulat niyang sabi ng mapagtanto na ito nga ang babaeng iniligtas niya sa bar. Ang babaeng inosente na kumuha sa atensyon niya at gusto niyang makita bago ang kasal niya. Pero ito pala mismo ang magiging bride niya. Mabuti naman at naaalala mo pa rin ako, mister. Hindi ko rin inakala na ikaw palang ipapakasal sa akin. Nakangiti nitong sabi. Hindi makapaniwala si Sean na nasa harapan niya ang babae. Naging laman na rin ito ng isipan niya pero pinipigilan niya ang sariling hanapin ito dahil nga akala niya ay ikakasal na siya kay Haggard. Bumuntong hininga siya bago nilibot ang tingin sa mga bisita. Nakita niya ang ngiti ng lolo niya katabi ang mag-asawang Ocampo na pawang mga nakangiti rin. Hindi kalayuan sa pwesto ng mga ito ang inuupuan ni Haggard habang nakayakap sa katabi nitong lalaki. Hindi niya ito napansin kanina. Malamang ay late ito dumating. Apo, wag ka nang mahiya. Alam kong first time yung dalawa kaya halikan mo na ang asawa mo. Sabi ng lolo niya na umani ng tuksuhan mula sa mga bisita. Nagbago ang ekspresyon ni Sean nang muli siyang tumingin kay Lani. Inosente itong nakatingin sa kanya at waring naghihintay sa susunod niyang gagawin. Hindi niya magawang magsaya na ito ang naging bride niya dahil malinaw na niloko sila ng mga Ocampo. Gumamit ang mga ito ng substitute bride para manatili ang koneksyon ng dalawang pamilya. Kung may ibang plano ang mga Ocampo laban sa pamilya niya, hindi niya hahayaan na magtagumpay ang mga ito. Of course, I remember you, miss. Hindi ko makakalimutan ang araw na nagkita tayo. At sigurado ako na hindi mo rin makakalimutan ang araw na maging misis ko. Ngumisi si Sean at walang pag-iingat niyang siniil ng halik sa labi si Lani. Napasinghap ang dalaga sa mapusok niyang pagkilos. Naramdaman niya ang pagtulak nito sa kanya, pero mas idiniin pa niya ang labi sa labi nito. Tumigil lamang siya nang magsalita ang pare. Iho, nasa simbahan pa kayo ng misis mo. Wala pa kayo sa honeymoon. Magpigil ka muna. Biro ng pare na nagpatawa uli sa mga bisita. Binalot ng konsensya si Sean nang makitang nangingilid ang luha sa mga mata ni Lani. Namumula rin ang labi nito sa ginawa niyang paghalik. Halatang nasaktan to sa ginawa niya. Pero binaliwala niya ang nararamdamang awa at umiwas ng tingin dito. Ayaw niyang magpadala sa awa hanggat hindi niya nalalaman ang dahilan kung bakit may substitute bride ang nag-iisang anak ng mga Ocampo. Pagkatapos ng kasal, akala ni Lani ay magkakaroon na siya ng katuwang sa buhay at mararamdaman niya na meron siyang pamilya. Ngunit taliwas sa iniisip niya ang nangyari. Umasa siyang iba si Sean dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanya sa bar. Magkasama sila sa iisang bahay pero malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Magkahiwalay sila ng silid at madalang din silang mag-usap.
Ang pinagpapasalamat na lamang niya ay hindi matandang napapanot ang napangasawa niya, kundi isang Adonis. Kaya lang, para itong yelo sa lamig na pakikitungo sa kanya. Isang umaga ay maagang gumising si Lani para ipaghanda ng agahan ng asawa. Nakasanayan na niyang gawin yon sa loob ng isang buwan nilang pagsasama. Sean, nagluto ako ng agahan. Kumain ka muna bago ka pumasok sa opisina. Malumanay niyang sabi sa asawa habang nakasilip sa pintuan ng silid nito. Sa opisina na lang ako mag-aagahan, Lani. Malamig nitong sagot habang inaayos ang korbata. Gusto mo bang ibalot ko na lang ang mga pagkain? Hindi na kailangan. Ayokong kumain ng malamig na pagkain. Nadismaya man, pero pinilit pa rin ngumiti ni Lani. Dadalhin ko na lang sa office mo mga pagkain para may... Natahimik si Lani nang tumingin si Sean sa kanya. Maganda ang hazel brown nitong mga mata, pero hindi niya kayang tumingin dito ng mata sa mata. Napayuko na lamang siya sa intensidad ng titig ni Sean. Sige, ililigpit ko na lang ang mga pagkain. Mahina niyang sabi bago isara ang pinto ng silid ni Sean. Huminga ng malalim si Lani at bahagyang sumandal sa nakasaradong pinto. Hinawakan niya ang tapat ng dibdib at tumingala. Lord, mas masakit pa po pala to sa inaasahan ko. Akala ko magbabago ang buhay ko rito, pero ganoon pa rin po pala. Hindi pa rin po ako masaya kahit hindi na ako katulong sa pamamahay na to. Mag-isa pa rin po ako. At sana kayanin ko ang lahat ng to. Pipi niyang dalangin sa isip. Nagwalat si Lani nang biglang bumukas ang pintuan. Nawalan siya ng balanse at natumba, pero maagap na pagsalo ang naramdaman niya sa likuran niya. Nag-init ang mukha niya nang makitang nakatunghay ang gwapong mukha ni Sean sa kanya, habang nakaalalay ang isa nitong braso sa baywang niya. Halos lumapat ang matangos nitong ilong sa noo niya. Sean, mahina niyang sabi dala ng pagkamangha sa gwapong asawa. May plano ka bang magpabuhat sa akin buong araw, Lani? Late na ako sa trabaho. Baka gusto mong umayos sa pagkakatayo mo. Nagising sa pantasya si Lani. Sinubukan niyang tumayo pero masyadong nakaliyad ang katawan niya. Humawak siya sa matipunong balikat ni Sean para makakuha ng suporta. Pakitulak ako ng bahagya, Sean. Pakiusap niya rito. Nagtataka si Lani dahil hindi ito kumikilos. Sean? Untag niya sa asawa nang hindi pa rin ito gumagalaw. Nakatunghay lamang ito sa kanya na tila pinagmamasdan ng mukha niya. Mas lalo namang nag-init ang pisngi niya sa paraan ng tingin nito sa kanya. What's the point of spending time with me, Lani? You're just a substitute bride. Do you expect something in return for staying with me? Nanguusig nitong tanong. Hindi yun ang unang beses na sinabi ni Sean ang tungkol sa pagiging substitute bride niya. Palagi rin itong tinatanong kung ano ang dahilan kung bakit hindi siya umaalis sa tabi nito. Sean, asawa mo ako. Normal lang na manatili ako sa tabi mo. I hate liars, Lani. And I hate you for being one. Nasaktan si Lani sa sinabi ni Sean. Hindi naman siya nagsisinungaling dito. Totoong hindi siya ang original bride nito at substitute lamang siya ni Higad. Pero pangalan niya ang nasa marriage contract. Legal ang kasal nila at sa mata ng mga tao at batas, siya ang totoong asawa ni Sean. Nag-usap tayo ng maayos, Sean. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Umiwas ng tingin si Sean at baliwala siyang binitiwan nang wala sa ayos ang pagkakatayo niya. Sa takot na bumagsak sa sahig, ikinawit ni Lani ang braso sa batok ng asawa. Nabaling ang mukha nito sa kanya at bahagyang napayuko. Nagulat silang pareho ng aksidenteng maglapat ang mga labi nila. Mabilis na tumibok ang puso ni Lani, pero kaagad siyang dumistansya sa takot na magalit ang asawa niya. Pasensya na, hindi ko Nalunok ni Lani ang iba pang sasabihin nang muling kabigin ni Sean ang batok niya at siniil ng halik ang mga labi niya. Nasaktan siya sa mapusok nitong pagkilos, katulad ng una nilang halik sa simbahan. Sinubukan niyang itulak palayo ang lalaki pero hinawakan nito ang dalawa niyang kamay at inangat sa itaas ang ulo niya. Naramdaman din niya ang pagdikit ng likuran sa pader at ang marahas na paglalakbay ng kamay ng asawa sa katawan niya. Sean, please tama na. Nasasaktan ako. Daeng niyang pakiusap ng pakawalan nito ang labi niya. Tumigal si Sean at tinalikuran siya. Kinuha nito sa sahig ang laptop bag na hindi niya namalayang nabitiwan nito kanina. You claimed me as your husband, but we never consummate our marriage. You failed with your responsibilities as my wife, Lani. Malamig nitong sabi bago umalis. Kahit paano ay nauunawaan niya ang wikang Ingles na sinabi nito.
Mabilis na pinahid ni Lani ang pumatak na luha sa pisngi niya. Sinundan niya ng tingin ang papalayong bulto ng asawa. Kaya ko namang ibigay sa iyo ang gusto mo, Sean, pero hindi sa ganitong paraan. Sabi niya na tanging siya lamang ang nakaririnig. Pagsapit ng gabi, hinintay ni Lani ang pag-uwi ni Sean. Nagluto pa rin siya kahit alam niyang hindi ito kakain ng mga niluto niya. 10:00 ng gabi ito umuwi, kaya't mabilis siyang tumayo nang pumasok ito sa main door. Tila inaasahan naman itong naghihintay siya, dahil sa salas agad ito tumingin. Nakangiti siyang lumapit kay Sean. Nalanghap niya ang amoy ng alak dito, pero hindi naman ito lasing. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng hapunan, baka nagugutom ka. Kumain na ako sa labas. Ngumiti pa rin si Lani dahil inaasahan na niya ang pagtanggi nito. Sige, magpahinga ka na lang sa silid mo. Ililigpit ko na lang ang mga pagkain sa mesa. Pero kung magutom ka, nasa ref lang ang pagkain. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita lalasunin. Walang masama kung kakainin mo ang luto ko. Humugot ng malalim na paghinga si Lani nang lagpasan siya ni Sean. Hindi pinansin ang sinabi niyang pabiro. Bumalik siya sa kusina at isa-isa niyang inilagay sa lalagyan ang mga niluto niya bago ilagay sa refrigerator. Iinitin na lamang niya yung kinabukasan at yun ang kakainin nila ng mga tauhan sa mansyon ni Sean. Nagtira lamang siya ng kakainin niya para sa hapunan at mag-isa niyang kinain yun. Pagkatapos maghapunan, nagtungo si Lani sa silid ng mister. Marahan siyang kumatok sa pinto at nang wala siyang narinig na ingay sa loob, pinihit niya ang hindi nakalock na doorknob. Nakasanayan na rin niyang i-check si Sean bago siya matulog. Pagod sa trabaho ang asawa niya at kailangan niyang masiguro na mahimbing ang tulog nito para makabawi ito ng sapat na lakas. Hindi man niya alam ang takbo ng trabaho nito, pero alam niyang masipag ang kanyang asawa. Nararapat lamang niya itong alagaan kahit ayaw nito sa kanya. Maliwanag na silid ang bumungad sa kanya. Nakahiga na rin si Sean sa kama at tila mahimbing na itong natutulog. Ang lakas na naman ng aircon niya. Bulong ni Lani bago pahinaan ng aircon sa silid. Binalot niya rin ng kumot ang katawan nitong tanging boxer short lamang ang suot. Naglagay rin siya ng lavender essential oil sa air purifier na mas makakatulong sa mahimbing nitong pagtulog. Binuhay niya rin ng soft lighting malapit sa kama nito. Nang matapos niyang gawin ang mga karaniwang ginagawa sa silid ni Sean, sandali muna niya itong pinagmasdan habang nakapikit. Tipid siyang umiti at malumanay na nagsalita. Good night, Sean. Pinatay niyang ilaw bago siya lumabas sa silid ng asawa. Kinabukasan, isang normal na araw at wala pa ring pagbabago sa pakikitungo ni Sean kay Lani. Hindi naman tumitigil ang babae sa pag-aasikaso sa asawa kahit paulit-ulit nitong tinatanggihan ang mga ginagawa niya. Manang Donna, nainit mo na po ba ang mga niluto kong pagkain kagabi? Wala na po kasi sa ref ang mga lalagyan eh. Tanong niya sa isang kasambahay ni Sean. Opo ma'am. Sorry po kung hindi ako nagpaalam. Birthday po kasi ng anak ni Ludring, kaya pinadala ko sa kanya pauwi ang mga pagkain. Tukoy nito sa hardinero. Ngumiti si Lani sa matandang kasambahay. Ayos lang yun, Manang. Dadagdagan ko na lamang po ang mga lulutuin ko ngayon para may pagsasaluhan pa sila mamayang gabi. Regalo ko na lang to sa anak ni Tatay Ludring. Maraming salamat, Bam. Napakabait mo talaga. Ang swerte ni Sir Sean sa'yo. Lani. Napaigtad si Lani nang biglang narinig ang baritonong boses ni Sean sa loob ng kusina. Tumingin siya rito at nakita ang asawa niya sa pintuan. Hindi naman niya maiwasang humanga sa kakisigan nito sa suot na gray t-shirt at beige jeans. Kahit ano yatang forma ni Sean, gwapo pa rin ito sa lahat ng anggulo. Bakit, Sean? May kailangan ka ba? Ihanda mo mga gamit mo. Aalis tayo mamaya. Saan tayo pupunta? Curious niyang tanong. Sa vacation house ni Lolo sa Short Island. Gusto niyang makasama ang buong pamilya sa beach ngayong weekend. Sean Island? Ang ganda ng pangalan ng isla. Kapangalan mo. Sige, ihahanda ko mga gamit ko pagkatapos ko magluto. Hindi mo na kailangan magluto. Iwan mo na lang kay Manong Donya mga lulutuin mo. May pagkain sa pupuntahan natin. Aalis na rin tayo bago magtanghalian, kaya bilisan mo ang kilos. Sige, uunahin ko na lang ihanda mga gamit mo. Ako nang bahala sa mga gamit ko, Lani. Okay, walang problema. Masigla niyang sagot. Hindi maitago ni Lani ang excitement, kaya abot-tenga ang ngiti niya habang naghahanda ng mga gamit. Hindi siya excited sa beach, dahil mas excited siyang makita ang pamilya ni Sean. Malamig man ang pakikitungo nito sa kanya, pero hindi ang pamilya nito.
Close na sila ng mga pinsan nitong babae at maging ang tito at tita ni Sean ay gustong-gusto siya. Minsan na silang nakita-kita sa bahay ng lolo ni Sean at hindi raw makalimutan ng mga ito ang araw ng kasal niya. Napagkamalan kasi niyang groom ang matandang Smith, kaya todo ang paghingi niya ng paumanhin sa matanda. Tuwang-tuwa naman ang lolo ni Sean sa kanya at hindi ito nauubusan ng kwento kapag kasama siya. Masaya siya sa trato sa kanya ng mga ito. Mas tinatrato siya ng mga itong kapamilya at tao kaysa ng sarili niyang ama at kapatid. Samantala, sa bahay ng mga Ocampo, problemado si Sonia sa natuklasan mula sa asawang si Simeon. Hindi magandang biro ang sinabi mo, Simeon. Paano mangyayari na si Sean Smith ang may pinakamalaking share sa Smith Corporation? Anak siya sa labas ni Minardo at hindi siyang tagapagmana ng matandang Smith. Kung may magmamana man sa mga ari-arian ng Smith, isa yun sa mga pinsan ni Sean. Huminahon ka, Sonia. Nagulat din ako nang sabihin yun ni Mr. Smith. Pinagmamalaki niya sa akin ang apo niyang si Sean na kahit daw anak sa labas ni Minardo, malaki pa rin ang naitulong ng apo niya sa kanilang negosyo. May-ari ng isang real estate company ang mami ni Sean sa US at bago ito mamatay, nailipat na mga ari-arian nito sa pangalan ni Sean. Ibinenta ni Sean ng kumpanya sa bilyon-bilyong halaga at dito na siya namalagi sa Pilipinas. Bumili siya ng properties dito at maging ang pinakamalaking share sa Smith Corporation ay binili niya. Yun ang dahilan kaya si Sean ang nagbubuhat sa negosyo ng pamilya Smith ngayon. Bilyonaryo palang bastardong yun na akala natin ay walang pera. Kung bakit ba hindi muna natin piniimbestigahan ng lalaking yun? Nahahapong napaupo si Sonia. Hawak nito ang sentido nang sumakit yun sa impormasyong nalaman. Malaking isda pala ang Sean Smith na yun, Simeon. Pero napunta lang siya kay Lani at hindi sa anak ko. Gumawa ka ng paraan. Kailangan maghiwalay si Lani at Sean. Kailangan maikasal ang bilyonaryong yun kay Higad. Hindi ako papayag na si Lani ang makikinabang sa yaman ng lalaking yun. Mahirap ang pinapagawa mo, Sonia. Matalino si Sean at hindi natin siya maiisahan. Duwag ka talaga kahit kailan, Simeon. Kung hindi mo kayang gawin, ako ang gagawa. Si Higad ang bride ni Sean at sisirain ko si Lani na inagaw lang niya ang groom sa anak ko. Matigas na desisyon ni Sonia. Ikaw ang bahala. Tawagan mo si Higad. Sasama tayo sa Sean Island para panlakan ng imbitasyon ni Mr. Smith. Isang makahulugang ngiti ang pumaskil sa labi ni Sonia. Naglalaro sa isip nito ang plano kung paano mababawi si Sean kay Lani. Si Higad lang ang karapat-dapat maging asawa ng bilyonaryong Sean Smith na yon. Humanda ka, Lani. Babawiin ko sa iyo ang lalaking para sa anak ko. Malakas na tumawa si Sonia, pero napatigil din ito ng masamid. Paulit-ulit itong umubo sa poong dibdib. Naluluha na rin at namumula sa kakaubo. Ikuha mo ka ng tubig, Simeon! Utos nito sa asawa na nagmamadaling sumunod. Kaagad itong uminom, pagbalik ng asawa. Nang mahimasmasan ay ngumisi na lamang si Sonia at hindi na tumawa pa. Bago sumapit ang tanghali, lulan na ng sasakyan sina Lani at Sean patungo sa pantalan. Naroon daw ang sasakyan nila patungo sa isla. Hindi naman maiwasan ni Lani ang pagkamangha nang makita ang yateng may pangalang Sean. Ang gwapo naman ng yate, kasing gwapo ng pangalan ng asawa ko. Komento niya dala ng labis na pagkamangha. Nakalimutan niyang magkasama sila ni Sean, kaya nag-init ang mukha niya ng tumikhimto. Ako na magdadala ng mga gamit mo, Lani. Sumunod ka sa akin. Naunang maglakad si Sean patungo sa yate. Nakangiti naman siya dahil gentleman pa rin ang asawa niya kahit malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Lani! Kumunot ang noon ni Lani nang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Nagtataka siya nang makita ang pamilya ng daddy niya. Kompleto ang mga ito at bitbit ang kani-kanyang maleta. Parehong dalawa ang hila-hilang maleta ng mag-inang Sonia at Higad, habang isa lang sa daddy niya. Mabuti naman at narinig mo ang tawag ko, Lani. Nag-asawa ka lang, hindi mo na kami pinapansin. Panunumbat ni Sonia sa kanya. Pasensya na po, Ma'am Sonia. Hindi ko po narinig ang boses mo kanina. Bakit po pala kayo narito? Hindi lang ikaw magbabakasyon. Kasama mo rin kami. Huwag mo sabihin na ayaw mo kaming makasama. Hindi naman po, Ma'am Sonia. Ngumisi naman ito at hinaplos ang buhok niya. Masaya ako na hindi mo pa rin nakakalimutan kung sino ako, Lani. Ako pa rin ang Ma'am Sonia mo. At hindi mawawala ang katayuan mo sa pamilya namin kahit nag-asawa ka na. Dalhin mo ang mga maleta namin ni Higad sa yate. Napapagod na kaming maghila niyan mula sa sasakyan patungo rito. Utos nito bago iwan ang 4 na maleta. Tumingin si Lani sa daddy niya para humingi ng tulong, pero baliwala lang siya nitong nilagpasan at sumunod sa mag-ina patungo sa yate.
Huminga ng malalim si Lani at nag-iisip kung paano niya madadala sa yate ang 4 na malalaking maleta. Nalihis naman ang atensyon niya nang marinig ang boses ni Sean. Lani, ano pang ginagawa mo riyan? Balak mo bang magpaiwan? Iniisip ko kasi kung paano madadala mga to sa yate, Sean. Tukoy niya sa 4 na maleta. Kumunot ang noon nito. Lumapit to sa kanya at hinawakan ang kamay niya. You're my wife, not someone's maid. Let's go. Pero baka pagalitan ako ni Ma'am Sonia at Higad. I don't care. Tara na. Natouch si Lani at kinilig sa mga sinabi ni Sean. Idagdag pang hawak nito ang kamay niya habang pasakay sila sa yate. Nawala na agad sa isip niya ang 4 na maletang naiwan sa pantalan. Sa yate na sila kumain ng tanghalian at bago magtakip silim, nakarating din sila sa Sean Island. Hindi mapigilan ng mag-inang Sonia at Higad ang pagkamangha sa isla. At hindi pa alam ng dalawa na naiwan ang maleta ng mga ito sa pantalan. Tahimik lang naman si Lani at lihim na humahanga sa ganda ng isla. Malayo pa sila sa pampang, pero natatanaw na niya ang tila kumikislap na puting buhangin sa sinag ng papalubog na araw. Malamig ang simoy ng hangin mula sa berdeng kapaligiran. Tahimik at tanging paghampas lamang ng alon ang naririnig niya. Mr. Ocampo, mukhang close na close ang misis mo sa kasama niyang babae. Sino ba siya? Tanong ni Sean sa daddy ni Lani. Kunwari ay hindi kilala si Higad. Siya ba? Best friend siya ni Lani at close talaga sila ni Sonia. Di ba, Lani? Parehong tumingin sina Mr. Ocampo at Sean kay Lani. Tanging ngiti lamang naman ang sinagot niya sa ama. Iniisip ni Sean na sinungaling siya, kaya't ayaw na niyang dagdagan pa yon ng panibagong kasinungalingan. Ilang sandali pa ay nakadaong na ang yate sa isla. Bitbit ni Sean ang mga gamit nila sa isang kamay, habang ang isa nitong kamay ay nakahawak sa kamay ni Lani. Hindi niya yun nakasanayan, pero hinayaan na lamang niya ang asawa. Lani, nasa na mga maleta namin? Tanong ni Sonia. Napayuko siya at hindi niya masabing naiwan yun sa pantalan nang umalis sila kanina. Did you bring all your belongings when you boarded the yacht, Mrs. Ocampo? Tanong ni Sean para saluhin ang natahimik na asawa. No, sinabi ko kay Lani na dalhin niya yun sa yate kanina. Nasa na mga maleta namin, Lani? Naiinis at muling tanong ni Sonia. You should carry your own things, Mrs. Ocampo. Don't bother my wife with your belongings. Kung gusto mo, balikan mo sa pantalan. I told her to leave it there. Tumawa si Sonia at tila na insulto sa sinabi ni Sean. Baka nakakalimutan mo na ako ang ina ni Lani, Sean. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo magiging asawa si Lani. That's the only thing I'm glad with you, Mrs. Ocampo. Don't also forget that Lani is my wife, not someone you can order around. Pagtatanggol ni Sean kay Lani, bago nito talikuran ang galit na ginang. Naiwan naman ng pamilya Ocampo sa yate at hindi mapigilan magreklamo ni Higad. Mommy, paano mga gamit ko sa maleta? Wala akong susuotin. My swimsuits, nighties, and gowns. Even my skincares are there. Oh God, lahat yun naiwan. Nakakainis talaga si Lani. Naiiyak na reklamo ni Higad. Don't worry, Iha. Bibili na lang tayo rito. For sure naman may tindahan dito ng mga damit. Pagtsagaan na lang natin kahit cheap ang mga yon. Focus lang tayo sa goal. Tandaan mo, akitin mo si Sean habang narito tayo. Maliwanag ba? Gagawin ko yan para makabawi sa malditang si Lani. Akala mo kung sino? Substitute bride lang naman ang katulong. Gigil na sabi ni Higad. Pagbutihin mo ang pangaakit, anak. Kailangan mong makuha si Sean bago tayo bumalik sa syudad. Don't worry, Mommy. I am a seducer expert. Sisiw yan sa akin. Tumawa ang mag-ina, pero hindi natiis ni Simeon na magsalita. Tila nabahiran ito ng konsensya sa gagawin ng mag-ina kay Lani. Hindi niyo na kailangang gawin yan, Sonia, Higad. Maayos na ang buhay ni Lani sa mga Smith at maayos na rin ang kumpanya natin. Hayaan na lang natin si Lani kay Sean. Ano pa bang hinahabol niyo? Tayo naman ang nagtulak sa kanya na pakasalan si Sean. Tapos ngayon ay gusto niyong bawiin. Hindi naman yan laruan na ganun-ganun lang gagawin. Tigilan niyo na si Lani, please. May pakiusap nitong sabi. Mami, si Daddy, kinakampihan ng anak niya sa bayarang babae. Pagsusumbong ni Higad na parang hindi narinig ni Sonia ang sinabi ng asawa. Namiwag si Sonia sa harapan ni Simeon. Baka nakakalimutan mo ang sakit na ginawa mo sa akin, Simeon. Ako ang legal mong asawa pero niloko mo ko at nakabuntis ka ng isang bayarang babae. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yun, ha? Hindi ako mapapanatag sa tuwing may business trip ka dahil iniisip kong may kinahuhumalingan ka na namang babae.
Ibinigay ko sa'yo lahat, Simeon. Pero ito nga ginanti mo sa akin. Tinulungan ng pamilya ko ang pamilya mo para makaahon sa utang. Kami ang unang tumulong sa Ocampo Enterprise bago pa nag-invest ang Smith Corporation sa kumpanya ng daddy mo. Utang na loob mo sa akin ang lahat at hindi mo ako mapipigilan kung pag-initan ko ang anak mo sa labas. Siya ang patunay ng kataksilan mo at siya ang magbabayad sa kasalanan mo. Puno ng emosyong sabi ni Sonia. Nangingilid na rin ang luha nito sa mga mata. Matagal na yun, Sonia. Pinagsisihan ko ng bagay na yun. Patawarin mo na ako. Wala namang kasalanan si Lani sa kasalanan ko sa'yo. Anak ko rin siya. Labag na nga sa loob ko na gawin siyang katulong tapos ngayon, maayos na siya, guguluhin yun na naman. Oo, wala siyang kasalanan. Pero sinong gagantihan ko? Ikaw? Anong mapapala ko kung gagawin ko yon? Wala. Hindi ko rin magagantihan ang ina ni Lani dahil patay na ang babaeng malandi na yon. Si Lani na lang ang magbabayad sa kataksilan ng mga magulang niya. Pero tandaan mo to, Simeon. Habang buhay mong pagsisisihan ang ginawa mong pagtataksil sa akin noon. Umalis na tayo, Hegad. Masasayang ang oras natin dito kasamang taksil mong ama. Walang nagawa si Simeon nang talikuran siya ng mag-ina. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan pa rin niya ang kataksilang ginawa kay Sonia. Kung napigilan niya sana ang sarili na hindi maakit sa ina ni Lani, hindi sila magkakasira ng asawa. Sana hindi ito naging mapang-aping madrasta sa anak niya. Sa totoo lang ay naaawa na rin siya sa isa niyang anak na yon, ngunit hindi niya kayang pigilan si Sonia dahil siya ang nagkasala rito noon. Kinagabihan, mag-isa si Sean sa kanyang silid sa bahay bakasyonan nila sa isla. Hindi sila magkasama ni Lani dahil hiniram ito ng mga pinsan niya. Ang katwiran ng mga ito ay gabi-gabi na silang magkasama, kaya sosolohin muna ng mga ito ang asawa niya. Ramdam niya ang pagmamahal ng pamilya niya kay Lani, at siguradong magagalit ang mga ito kapag nalaman ang malamig niyang pakikitungo sa asawa. Pero humahanga din siya sa babae dahil never nitong kinwento kahit kanino ang tunay na nagaganap sa pagitan nila kapag nasa loob sila ng kanilang bahay. Magbabago na ang lahat pagkatapos kong basahin ng mga to kaninang umaga. Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa cellphone niya. Naroon ang files mula sa inupahan niyang investigador. Hinahanap niya ang koneksyon ni Lani sa mga Ocampo at hindi niya maiwasang maawa sa kanyang asawa. Lumaki sa squatter si Lani at 11 taon ito nang mamatay ang ina sa bugbog na kinakasama. Nahuli naman ang stepfather nito at nakulong. Hinanap ni Lani si Mr. Ocampo at nang makita nito ang ama ay kinupkup ito ni Mrs. Ocampo para gawing katulong. Naging sunod-sunuran si Mr. Ocampo sa kagustuhan ng asawa dahil sa kasalanan nito. Maging ang pagpapakasal ni Lani sa kanya ay plano rin ni Mrs. Ocampo sa pag-aakalang wala siyang mamanahin sa pamilya Smith. Ngayon malinaw na ang lahat. Gagawin ko nararapat. Hindi ko hahayaan na muling masaktan ang asawa ko. Ipagtatanggol ko siya sa sarili niyang pamilya. Madiin niyang sabi. Huwag ka mag-alala, asawa ko. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Wala nang pwedeng mangmaliit sa iyo at mangapi. Kung hindi ka kayang ipagtanggol ng tatay mo, ako ang gagawa niyon. Masaya ako na tayo ang pinagtagpo. Sana masabi ko na agad sa iyo na nabihag mo na ang puso ko sa unang kita pa lang natin noon. Dugtong pa niya. Napunta ang paningin ni Sean sa oras sa cellphone niya. 11:00 na ng gabi kaya't nagmamadali siyang kumilos. Siniguro niyang hindi nakalak ang pinto. Itinodo niya rin ang temperatura ng aircon. Hinubad niya ang gamit at tanging boxer lamang ang natirang suot niya. Humiga siya sa kama at nagpanggap na natutulog. Inaasahan niyang pupunta si Lani sa silid niya para tingnan kung natutulog na siya. Alam niya ang lahat ng ginagawa nito dahil sinasadya niyang ipakita ang makisig na katawan sa asawa. Pasimple niya itong inaakit pero matibay si Lani at hindi bumibigay sa macho niyang katawan. Nakasanayan na rin niya ang araw-araw nitong pag-check sa kanya gabi-gabi at lihim niya yung kinatutuwa. Ilang sandali pa ay narinig ni Sean ang marahang katok sa pintuan. Nagpanggap siyang natutulog hanggang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Sinasabi ko na nga ba't matutulog na naman siyang nakahubad? Magkakasakit ka sa ginagawa mo, Sean. Mayuming boses ni Lani ang narinig ni Sean. Bahagyang binuksan ni Sean ang mga mata. Nakita niya si Lani habang pinapahinaan ng aircon. Mabilis ulit siyang pumikit nang bumaling ito sa kama. Ilang sandali pa lang nang maramdaman niya ang pag-angat ng kumot sa katawan niya. Ang hilig-hilig mong maghubad, asawa ko. Paano kapag pinasukan ng lamig ang katawan mo? Hindi napigilan ni Sean ang sarili. Hinila niya sa kamay si Lani nang aalis na ito. Sean, bulalas nito nang bumagsak sa ibabaw niya. Sorry kung naabala ko ang tulog mo. Nakayuko nitong paumanhin.
Napangiti ang lalaki nang makita ang pamumulan ng asawa niya. Hindi rin ito makatingin ng diretso sa kanya. Lani, look at me. Gusto kong makita mo, sincerity ko sa mga sasabihin ko sa'yo. Bahagyang tumingin si Lani, pero kaagad din itong umiwas ng tingin sa kanya. Tila ayaw nitong magtagpo ang paningin nila, kaya hiniling niya ito paangat habang nasa ibabaw niya. Ikinulong niya ang katawan nito sa mga braso niya at maging ang hita nito ay ikinulong niya rin sa loob ng binti niya. Lani, kapag hindi ka pa tumingin sa akin, magiging ganap na kitang asawa sa gabing to. Sisiguraduhin ko na hindi ka makakalakad bukas ng umaga at hindi ka makakaalis sa kamang to buong araw. Sean, ano bang sinasabi mo? Naninibago ako sa'yo. Hindi ka naman ganito ah. Pakawalan mo na ako. Baka mamaya magalit ka na lang bigla sa akin. Hinawakan ni Sean ang pisngi ni Lani at marahan niyong ibinaling sa kanya. Nakita niya pagkabahala sa mga mata nito nang tumingin sa kanya. I'm sorry, Lani. Panimula niya habang marahang hinahaplos ng hinlalaki ang gilid ng labi ni Lani. Akala ko may masama kayong plano nang tanggapin mo ang pagiging substitute bride kay Hagad. Ngayon, alam ko ng dahilan. Alam ko na kung anong connection mo sa mga Ocampo. Ang pinagmulan mo, ang hirap na pinagdaanan mo simula pagkabata hanggang sa pamilya ng daddy mo. At nagsisisi ako kung bakit pinaliwala kita sa unang buwan ng pagsasama natin. Patawarin mo ko, Lani. Nadagdagan ko ang sakit ng pinagdaanan mo. Inaamin kong kakaibang nararamdaman ko simula nang makita kita sa bar. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil kakasal na ako. Natuwa ako nang ikaw ang naging bride ko. Pero hindi pa rin malinaw ang lahat sa akin. Dahil alam kong si Hagad ang nag-iisang anak ni Mr. Ocampo. Gusto kitang protektahan at mahalin ng buong puso. Pero natatakot ako na baka isang araw ay iwan mo rin ako. Tiniis kong baliwalain ka. Pero deep inside, gustong-gusto na kitang yakapin habang nagluluto ka. Gusto kitang makatabi sa pagtulog at paggising ko. Ikaw ang una kong makikita. Sean? Shh! Hayaan mo muna ako magsalita, Lani. Gusto kong malaman mo ang lahat ng nararamdaman ko. I'm sorry sa malamig kong pakikitungo sa'yo. Pinapakita ko lang yun bilang pag-iingat sa sarili ko. Ayokong tuluyang mahulog sa'yo hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Sa kabila ng mga yun, hindi ko pa rin matatanggihan ang mga niluluto mo. Sa umaga, binibigay sa akin ng driver ang pinapadala mong pagkain para sa kanya. Sa tanghali, nagpapadala ako ng pagkain sa opisina na akala mo'y para sa mga kasambahay. Sa gabi, pinupuslit ni Manang daw ng pagkain sa ref at dinadala sa silid ko kapag nakapasok ka na sa silid mo. Kinakain ko yun kahit malamig na. Sinasadya ko rin na hindi ilak ang pinto para malaya kang makapasok sa silid ko. Inaalis ko ang suot kong damit at tinataasan ko ang temperature ng aircon para magmukha akong nilalamig habang natutulog. Gusto ko ang mga pag-aalagang ginagawa mo, Lani. At simula sa araw na to, ikaw naman ang aalagaan ko. Pumatak ang luha sa pisngi ni Lani. Kaagad naman yung inalis ni Sean. Masaya ako marinig ang lahat ng yan, Sean. Kinakaya ko naman lahat pero iba pa rin kapag may taong nasa likuran ko na handa akong mahalin, kahit na substitute bride lang ako. Pangarap kong mahalin ako at alagaan ng taong mahal ko, dahil kahit kailan, hindi ko yung naranasan sa pamilya ko. Kaya masaya ako marinig ang mga sinabi mo. Walang mali sa pagiging substitute bride mo, Lani. Masaya ako na ikaw ang naging asawa ko. Mamahalin kita at ipaparanas ko sa iyo ang kasiyahan na hindi mo naranasan noon. Maraming salamat, Sean. Hinalikan ni Sean sa labi si Lani at marahang ipinatong ang ulo nito sa dibdib niya. Hinaplos niya ang buhok nito at paminsan-minsan ay ginagawaran niya ito ng maliliit na halik sa ulo. Panatag na ngayon ang pakiramdam niya. Nasagot na ang mga kaguluhan sa isip niya at ngayon ay nasabi na rin niya kay Lani ang totoo niyang nararamdaman. Makakapagsimula na sila ng masayang pamilya. Huwag ka nang bumalik sa silid ng mga pinsan ko, Lani. Samahan mo na lang ako rito. Mag-asawa naman tayo kaya mauunawaan nila kung dito ka matutulog ngayong gabi. Hiling ni Sean na may himig ng pakiusap. Bumalikwas naman si Lani at nagmamadali itong umalis sa ibabaw ni Sean. Mabuti pinaalala mo yan, Sean. Hinihintay nila ako sa silid namin. Naglalaro pa kami ng card games nang magpaalam ako sa kanila. Magtataka sila kapag hindi pa ako bumalik doon. Natataranta nitong sabi. Muling hinawakan ni Sean ang kamay ni Lani nang aalis na ito. Lani, mag-asawa naman tayo, di ba? Pinsan ko lang sila. Mas mahalaga pa ba sila kaysa sa akin? Ngayon pa lang tayo nagkakaayos. Hahayaan mo pa akong mag-isa sa silid ko? Ang tagal ko nang nagtitiis sa malamig na gabi. Gusto ko nang makasama sa pagtulog ang maganda kong asawa.
Hinawakan ni Lani ang kamay niya bago ito umupo sa gilid ng kama. Isang gabi lang naman, Sean. Babawi ako sa'yo pagbalik natin sa bahay. Uuwi na rin naman tayo bukas ng gabi eh. Yung mga pinsan mo naman, mga abala sa trabaho at ngayon lang kami nakita ulit. Sa kanila muna ako ngayong gabi. Matulog ka na, okay? Good night. Paalam ni Lani bago lumabas ng silid niya. Hindi mapakali si Sean sa higaan, kaya muli niyang isinuot ang gray pajama at white t-shirt niya. Pinuntahan niya ang silid ng mga pinsan at sunod-sunod na kumatok sa pintuan ng mga to. Ano ginagawa mo rito, Kuya Sean? Gabing-gabi na ah. Narito ka pa? Nagtatakang tanong ni Amethyst pagbukas ng pinto. Kailangan ko ang asawa ko, Amethyst. Ibalik niyo siya sa akin. Seryoso niyang sabi. Natigilan ang pinsan niya at maya-maya ay malakas na tumawa. Ang OA mo, Kuya. Para namang kinuha namin sa'yo si Lani ah. Makakasama mo pa rin siya bukas. OA nito. Bumalik ka na nga sa kwarto mo. Isasara na sana ni Amethyst ang pinto pero pinigilan yun ni Sean. Pumasok siya sa silid ng mga ito at hinanap sa loob si Lani. Nakita niya itong nakaupo sa isa sa 3 kama kasama ang 2 pa niyang pinsan na babae. Lumapit siya sa mga ito at baliwalang binuhat ang asawa niya. Sean, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Lani. Ayokong matulog nang hindi katabi ang asawa ko. Babalik na tayo sa silid natin, honey. Nakangiti niyang sabi at mabilis itong hanilikan sa labi. Namula ang mukha ni Lani, pero hindi inaasahan ni Sean na pagtutulungan siya ng 3 niyang pinsan. Pinilit ng mga itong bawiin si Lani sa kanya. Hinawakan ng mga ito ang magkabila niyang braso at pinagtulungan para palabasin ang silid. Amethyst, Aimon, Annapol, I'm warning you guys. Ibalik niyo sa akin ang asawa ko. We're not scared, Kuya Sean. Kahit ikaw pang may-ari nitong isla, kami pa rin ang masusunod ngayon. Sa amin si Lani ngayong gabi. Sagot ni Aimon. Mag-asawa na kayong 3 para hindi niyo inaagaw ang asawa ko. Not interested, Kuya Sean. Baliwalang sagot ni Annapol. Bumalik ka na sa silid mo, Kuya Sean. Hindi mo makukuha si Lani. Istorbo ka sa mga babae. Taboy ni Amethyst at pagbagsak nitong isinara ang pinto. Walang nagawa si Sean kundi masama ang loob na bumalik sa silid niya. Kinabukasan, masama ang gising niya, pero maaga pa rin siyang nag-abang sa pintuan ng silid ng 3 pinsan. Ngiting-ngiti ang 3 nang makita siya sa labas ng silid. Kaagad naman niyang hinawakan ng kamay ni Lani at inilagay sa likuran niya. Sa akin ang asawa ko ngayon. Matigas niyang sabi sa 3. Ang OA mo talaga, Kuya Sean. Tumatawang sabi ng mga ito. Hindi na niya binintiwan ang kamay ni Lani kahit kumakain sila ng agahan. Ayaw na niyang maagaw ito ng 3 pinsan. May plano pa naman siyang mamasyal ngayong araw kasama si Lani at ayaw niyang masira yon. Lani, iha, pwede mo ba akong samahan mamaya sa... No, lolo. Sa akin si Lani ngayong araw. Malakas niyang putol sa sasabihin ng matanda. May problema ba, apo? Bakit masaya yata ang gising mo? Nagtatakang tanong ng abuelo. Sinamaan ng tingin ni Sean ng 3 babaeng pinsan na pasimpleng tumatawa. Binalingan naman ng matanda ang 3. May ginawa ba kayo sa kuya niyo, girls? Wala po, lolo. Okay lang po si Kuya Sean. Isang gabi lang niyang hindi nakasama sa pagtulog si Lani. Pero kung makapag-react, parang hindi pa niya nakakasamang matulog ang asawa niya. Akala mo naman, inagaw namin ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Sagot ni Amethyst. Ganoon naman pala, Sean. Solong-solo mo naman si Lani sa bahay niyo. Kaya ipaubaya mo na siya sa amin ngayon. Lani, iha, samahan mo ako sa fish pan mamaya. Manghuhuli tayo ng bangus at tilapia. Paanyaya ng matanda. Sige po, lolo. Nakangiting sang-ayon ni Lani. Nakita ni Sean ang excitement sa mukha ng asawa, kaya wala siyang nagawa kundi hayaan itong makasama ang lolo niya. Sasama na lamang siya kahit third wheel siya ng kanyang asawa at pamilya. Sa isang tabi, lihim na nanggingit-ngit si Sonia sa magandang pakikitungo ng mga Smith kay Lani. Hindi nito matanggap na si Lani ang paborito ng pamilya Smith at hindi ang anak nitong si Haggard. Si Haggard dapat ang nasa pwesto mo, Lani. Siya ang dapat kinagigiliwan ng pamilya ni Sean at hindi ikaw. Sigaw ni Sonia sa isip at pasimple nitong tinitingnan ng masama si Lani. Dapit hapon, ginawa ng mag-inang Sonia at Haggard ang plano para paglayuin sina Lani at Sean. Sinamantala ng 2 na kasama ng matandang Smith si Lani at nag-iisa naman si Sean sa dalampasigan. Gawin mo na, anak. Ako ang kukuha ng video niyong 2. Bilisan mo at baka umalis si Sean. Utos ni Sonia kay Haggard. Sure, mom. Gandahan mong kuha, ha?
Yung makikita ang mukha namin ni Sean at kung paano niya papakinang masarap na pagkain sa harapan niya. Confident na sabi nito bago ito naglakad patungo kay Sean, suot ang two-piece bikini na nabili sa isla. Inihanda ni Sonia ang video shot sa cellphone habang nagtatago sa puno. Ngunit paglabas niya sa pinagkukublihan ay wala na si Hagad at Sean. Saan pumunta ang dalawang yun? Nilibot ni Sonia ang tingin sa paligid hanggang matanaw niya ang likuran ni Hagad patungo sa bamboo cottage ng isla. May lalaki sa unahan nito na hindi niya matanaw kung sino, pero sigurado siyang magkahawak kamay ang dalawa. Kailangan maging matagumpay ang planong to. Pasimpleng sumunod si Sonia sa dalawa, marahan ng paglalakad niya, at patago-tago sa mga puno, hanggang makarating sa bamboo cottage na pinasukan ng dalawa. Idinikit niya ang tenga sa pintuan para marinig ang mga ito sa loob, pero tanging ungol lamang ang nadinig niya. Magaling anak, matutupad na natin ang planong paghiwalayin si Lani at Sean. Bahagyang lumayo sa cottage si Sonia na may matagumpay ng ngisi sa labi. Tinawagan niya naman si Lani. Ma'am Sonia, bakit po? Sagot nito sa kabilang linya. Pumunta ka rito sa cottage 7 malapit sa dalampasigan. May mahalagang bagay akong ipapakita sa'yo. Isama mo ang kahit sinong Smith na kasama mo ngayon. Mas maganda kung kasama mo rin ang matandang Smith pagpunta mo rito. Pinutol ni Sonia ang tawag kahit wala pa siyang naririnig na pagsang-ayon mula kay Lani. Alam naman niyang pupunta ito roon dahil sa urgency ng boses niya. Maya-maya lamang ay natanaw ni Sonia na palapit si Lani at matandang Smith. Mas magandang makita mismo ng matanda ang nangyayari sa pagitan ni Hagad at Sean. Mrs. Ocampo, may ipapakita ka raw sa amin, sabi ni Lani. Tanong ni Mr. Smith. Mr. Smith, ginagalang ko ang pamilya mo at nirerespeto. Pero hindi ko matitiis na lokohin kayo ng babaeng yan. Mas mabuting sa akin na manggaling to. Hindi siya ang anak ni Simeon na ipinagkasundo kay Sean. Peke ang babaeng yan at kinuha niya ang posisyon ng anak ko bilang bride ni Sean. Nasa loob ng cottage na ito ang totoong bride at magkasama sila ng apo mo ngayon. Ano bang sinasabi mo, Mr. Ocampo? Paano mapupunta si Sean sa cottage na yan? Nagtatakang tanong ni Mr. Smith. Hindi ko alam, Mr. Smith, pero sigurado akong magkasama sila ni Hagad ngayon. Marahil sila talagang dalawang magmamahalan at hinadlangan lang yun ni Lani. Malabo ang sinasabi mo, Mrs. Ocampo. Baka nagkakamali ka lang. Gusto niyo ng patunay? Sige, gagawin ko. Tingnan natin kung sino ang nasa loob ng cottage na to. Lumapit si Sonia sa pintuan ng cottage at kumatok sa pintuan. Nilakasan at sunod-sunod siyang kumatok nang wala pa ring nagbubukas. Sumasakit na ang kamay niya sa pagkatok bago pa may nagbukas ng pinto. Mommy? Gulat na sabi ni Hagad. Ngumiti si Sonia at bumaling kina Lani at Mr. Smith. Pero nanlaki ang mga mata niya nang makitang katabi ni Lani si Sean. Bakit nariyan ka, Sean? Magkasama kayo ni Hagad kanina ha? Gulat na tanong ni Sonia. Nagkakamali ka, Mrs. Ocampo. Hindi ko nakita ang anak mo at mas lalong hindi kami magkasama. Namutla si Sonia sa sagot ni Sean. Alam nito ang tungkol kay Hagad at hindi niya ito malilinlang. Bumaling na lang siya ng tingin kay Hagad. Tinabig niya ito para makapasok sa cottage. Namutla siyang nang makitang ibang lalaki ang katalik ni Hagad. Sinong lalaking yan, Hagad? Sino? Galit at dismayado niyang tanong sa anak. He's Ganzo, my ex-boyfriend whom I broke up with 2 years ago. He's the only guy I love with my whole heart, Mom. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil sa kasunduan ng pamilya natin sa pamilya Smith. Ayaw ko masaktan si Ganzo kapag dumating ang araw ng kasal ko, kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya kanina nang mawala sa paningin ko si Sean. Please understand my feelings for him, Mom. Mahal ko siya at sa tingin ko, malaya ko nang gawin yun ngayon. Kasal na si Sean kay Lani at wala na akong intensyong gawin ang plano natin ngayong kasama ko na ulit si Ganzo. I'm sorry, Mommy. Mrs. Ocampo, kung ano man ang plano mong ipagawa sa anak mo, huwag mo nang ituloy. Alam ko ng lahat dahil sinabi yun ni Lani at Sean sa akin kanina. Ganzo is a good man. Anak siya ng caretaker namin dito sa isla. At kung nagkakagustuhan sila ng anak mo, hayaan mo sila. Karapatan ng bawat isa sa atin ang maging masaya. Payo ni Mr. Smith kay Sonia. Anak ng caretaker? Bulalas ni Sonia. Diyos ko, Hagad, ano ba yung inibig mo? Isa na namang hampas lupa. Hindi ka na nagtanda sa daddy mong asa lang din sa yaman ko. Hindi ka talaga nag-iisip. Mommy, mahal ko si Ganzo kahit na hindi siya mayaman. Sorry.
Dala ng pagkapahiya at pagkadismaya, walang salitang umalis si Sonia. Pagsapit ng gabi, umalis na ng isla ang pamilya Smith at Ocampo, pero piniling mapaiwan ni Hegad sa isla para makasama si Ganzo. Humingi naman ng paumanhin si Sonia at Simeon sa pamilya Smith, lalong-lalo na kay Sean. You don't need to say sorry, Mr. and Mrs. Ocampo. Wala kayong kasalanan sa akin. Pinagpapasalamat ko pa na ginawa niyong substitute bride si Lani. Masaya ako ngayon dahil sa asawa ko. Kung hihingi kayo ng tawad, kailangan niyo gawin. Mas malaki ang ginawa niyong kasalanan sa kanya. For so many years, nagdusa siya sa poder niyo at pinagbayad sa kasalanang hindi niya ginawa. Sabi ni Sean sa mag-asawang Ocampo. Wala akong makapangkonsensya sa mga ginawa ko kay Lani, Sean. Hindi ko pinagsisisihan na ginawa ko siyang katulong sa bahay ko. Siguro naman nauunawaan mong nararamdaman kong galit sa nanay niya. 11 years na itinago ng asawa ko ang ginawa niya. Hindi pa nga ako naniwala na magagawa ni Simeon sa akin yun. Pero DNA test na mismo ang nagpatunay na anak niya si Lani. Alam kong walang kasalanan si Lani dahil bunga lamang siya ng pagtataksil ng asawa ko. Pero hindi madaling kalimutan ng sakit, lalo pat araw-araw ko siyang nakikita. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Matigas na sabi ni Sonia. Hindi kita pinipilit, Mrs. Ocampo. Gawin mo ang gusto mo, pero huwag ka nang lalapit sa asawa ko. Hindi kayo kawalan sa kanya dahil may bago na siyang pamilya at ibibigay namin ng pagmamahal na hindi nyo naibigay sa kanya. Mananatili pa rin ang koneksyon ng pamilya natin, pero hanggang doon na lang yun, at yun ay dahil lamang sa negosyo. Hindi sumagot si Sonia, pero halatang masama pa rin ang loob nito. Desisyon na lang nito kung paano tatanggapin ang pagtataksil ng asawa o habang buhay nitong dadalhin ng sakit. Mananatiling walang kapayapaan ang isip nito kung hindi nito makakayang magpatawad. Mag-uumaga na nang makarating ng bahay sina Lani at Sean. Kinakabahan naman si Lani dahil magkasama silang matutulog ng asawa sa iisang silid. Binalot niya ang sarili sa kumot habang nakahiga sa kama nang bigla niyang maramdaman ang pagyakap ni Sean mula sa likuran niya. Lani, matutulog lang tayo. Hindi ko gagawin ang bagay na yon kung mabigat sa loob mo. Kailangan mo rin magpahinga. Alam kong napagod ka sa biyahe. Malambing na sabi ni Sean. Bumuntong hininga si Lani at marahan niyang ibinaba ang kumot hanggang dibdib. Asawa kita, Sean, at handa akong ipagkaloob ang sarili ko sa'yo. Kinakabahan lang ako. Humarap ka sa akin, Lani. Humiga siya ng patagilid, paharap sa asawa niya. Marahang hinaplos ni Sean ang mukha niya at magaan siyang hinalikan sa labi. Good night, honey. I love you. Malambing nitong sabi. Ngumiti si Lani. Good night din sa'yo, asawa kong Adonis. Mahal din kita. Bulong niya at marahan niyang idinikit ang labi sa labi ni Sean. Tila isa yung hudyat para kay Sean. Hindi nito napigilan ang sarili at mas pinalalim ang halik. Nawala ang kaba ni Lani at napalitan ng masaya at excited na pakiramdam. Nagpaubaya na lang siya sa gagawin ng asawa niya. Alam niyang sa mga oras na yon, magiging isa sila ni Sean at magiging ganap na silang mag-asawa. Hindi lang sa papel ang katibayan ng pagiging mag-asawa nila, kundi maging sa buo nilang pagkatao. Pinagkaisa ng pagmamahal ang kanilang mga puso at ngayon ay magbubuklod ang kanilang mga katawan para bumuo ng sariling pamilya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Tuluyang pinutol ng ama ni Lani ang komunikasyon sa kanya para na rin sa katahimikan ng asawa nitong si Sonia. Mahirap pa rin sa ginang natanggapin siya at wala siyang magagawa sa bagay na yon. Produkto siya ng pagkakasala at alam niyang wala siyang kasalanan sa bagay na yon. Ibibigay na lamang niya ang nais ng mga ito para sa ikatatahimik nilang pareho. Hindi rin siya naghinanakit o nakaramdam ng inggit nang ipakilala si Hegad bilang heiress ng Ocampo Enterprise. Minsan, mas magandang pakawalan ng isang bagay kaysa ipilit kung may nasasaktan naman. Hindi na rin umaasa si Lani na matatanggap ng sarili niyang pamilya dahil masaya na siya sa buhay na meron siya ngayon. Sa halos 1 taong pagsasama ni Sean at Lani, hindi sila nabigo. Nabuntis agad siya. Isinilang niya ang panganay nilang anak ni Sean, isang lalaking sanggol. Wala nang masihigit sa kasiyahang nararamdaman niya nang dumating sa buhay niya si Sean. At ngayon ay nadagdagan ang liwanag ng buhay niya. Hindi man siya pinalad mahalin ng sariling pamilya, pero may isang pamilya naman ang tumanggap sa kanya ng buong puso at walang hinihinging kapalit. Ang pamilya ni Sean. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe,
comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.